Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Quarter 4 Week 1 na may paksang mga kagamitan sa paggawa ng 3-dimensional craft, mobile art, paper mache at paper beads. Sa araling ito, inaasahan na ang mga bata ay matutukoy at maiisa-isa ang mga kagamitan sa paglikha ng 3-dimensional craft na mobile art, paper mache at paper beads bilang isang gawain na malaki ang maitutulong sa ating kalikasan. Paanong paraan ka makakatulong sa ating kalikasan? Maraming mga gawain ang malaki ang maiaambag sa pagpapabuti at pagpapanatili ng kalinisan at kagandahan ng ating kalikasan. Ang mga uri ng sining na katulad nito ay nabibilang sa 3D o 3-dimensional art. Ito ay maaaring malaya ng makatayo, may taas at lapad, may anyong pangharap, tagiliran at likuran. Kinakailangan ang sapat na balanse sa isang 3D art. Ang mga kagamitan sa paggawa nito ay maaaring luwad, kahoy, hibla ng halaman, lumang papel at iba pa. Ang mga kasanayan at kaalaman sa paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile art, paper mache at paper beads at ang pagiging mapamaraan sa paglikha ng mga obra ay maaaring mapakinabangan bilang palamuti sa katawan at kapaligiran. Ito ay maaari di mapagkakitaan sa pamamagitan ng pagbenta dito na lubos na makatutulong sa atin at maging sa pamilya. Ang paper beads ay isang gawang sining na nagmula sa bansang Inglaterra na ginagawang libangan ng mga kababaihan kung saan ang mga paper beads ay tinutuhog upang gawing palamuti o kortina na inilalagay sa mga bintana. Sa Pilipinas, nagkaroon na rin ng industriya ng paggawa ng paper beads. Karaniwan itong ginagamit na pandekorasyon o kaya naman ay kwintas o pulseras. Tunghayan mo ang mga halimbawang larawan. Ang paper mache ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay nginuyang papel na gawa mula sa piraso ng mga papel o durog na papel na binuo sa pamamagitan ng glue, starch o pandikit. Ang bayan ng Paete ay kilala sa taka o paper mache na siyang pangunahing pinagkakakitaan ng mga mamamayan dito. Pangalawa, sa pag-uukit. Tunghayan mo ang mga larawan. Ang mobile art ay isang uri ng kinetikong iskultura na kung saan ang mga bagay ay isinasabit sa mga tali, kawad at kabilya upang malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pandekorasyon sa mga tahanan at maging sa paaralan. Halimbawa nito ay parol at lampara. Tingnan mo ang mga halimbawang larawan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pagmasdang mabuti ang larawan sa tagiliran. Ano ang maaari mong gawin sa mga lumang papel? Upang ito ay mapakinabangan, isulat sa kwaderno ang 3 bagay na mabubuo mo sa mga lumang papel. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Paper beads, paper mache, mobile art. Ang pagkamalikhain ng mga Pilipino ay masasalamin sa iba't ibang gawang sining na likha na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang mga Pilipino ay likas na mahusay sa sining tulad ng paggamit ng kulay, hugis at espasyo.
Ang mga disenyong nalilikha ay nagpapakita ng iba't ibang katangian ng mga Pilipino at sumasalamin din ito sa kultura ng lipunang ginagalawan. Ang paggawa ng paper beads, paper mache at mobile arts ay isang gawaing nakalilibang na maaaring pagkakitaan kung gagamitan ng kaalaman sa paglikha ng mga palamuti. Narito ang mga kagamitan sa paggawa ng paper beads. Una, papel. Maaaring magazine, art paper, colored paper na maaaring gamitin. Ikalawa, lapis para sa pagguhit sa korte ng papel. Ikatlo, ruler para sa pagsusukat. Ikaapat, gunting para sa paggupit ng mga papel. Ikalima, manipis na kahoy na dowel para sa pagrorolyo ng papel. Ikaanim, malambot na brush para sa pag-a-apply ng glue sa papel. Ikapito, glue o pandikit para sa pagdidikit-dikit ng mga paper beads. Ikawalo, patpat na kahoy para sa pagpapatuyo ng beads pagkatapos barnisan. Ikasyam, soft paint brush para sa pagpahid ng varnish. Ikasampu, varnish para magkakulay at hindi kapitan ng dumi. Ikalabing-isa, Oasis Florist Black para sa seguridad ng beads. Mga kagamitan sa paggagawa ng paper mache. Una, molde o hulmahan. Basehan ng hugis o disenyo ng mabubuong paper mache. Ikalawa, glue o harina. Ito ang ginagamit pandikit ng mga papel o lumang dyaryo sa molde o hulmahan. Ikatlo, dyaryo o lumang papel. Ginagamit na pantapal sa molde o hulmahan upang mabuo ang paper mache. Ikaapat, pintura. Ginagamit sa pangkulay matapos mabuo ang disenyo ng natapos na paper mache. Mga kagamitan sa paggagawa ng mobile arts. Una, rattan hook, sanga o alambre. Dito, isinasabit ang mga bagay sa pagbuo ng mobile art. Ikalawa, tali o yarn. Ito ang ginagamit na pantali sa mga bagay na isasabit upang mabuo ang mobile art. Ikatlo, botones, tigay at makukulay na papel. Ito ang mga bagay na ikinakabit sa pagbuo ng mobile art. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin ang gamit ng bawat kagamitan sa Hanay A sa paggagawa ng paper beads, paper mache at mobile art sa pamamagitan ng pagpili ng tamang titik sa Hanay B. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Narito ang mga pagpipilian sa Hanay B. A. Magazine, art paper, colored paper na maaaring gamitin. B. Para sa pagguhit sa korte ng papel. C. Para sa pagsusukat. D. Para sa paggupit ng mga papel. E. Para sa pagrorolyo ng papel. F. Para sa pagpapatuyo ng beads pagkatapos barnisan. G. Basehan ng hugis o disenyo ng mabubuong paper mache. H. Ginagamit na pantali sa mga bagay sa pagbuo ng mobile art. I. Para sa seguridad ng beads. J. Para sa pagdikit-dikit ng mga paper beads. Narito ang mga tanong. Hanay A. Una, tali o yarn. Ikalawa, lapis. Ikatlo, ruler. Ikaapat, molde o hulmahan. Ikalima, gunting. Ikaanim, papel. Ikapito, Oasis Florist Black. Ikawalo, glue. Ikasyam, manipis na kahoy ng dowel at ikasampu, patpat na kahoy. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto.
Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay, hindi ko ito itatapon, maaari ko itong i-recycle at gawing paper beads upang makalikha ng pulseras. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong isinagot? Ang mga kagamitan na maaaring matagpuan sa aming bahay ay ang mga sumusunod: papel, lapis, ruler, gunting, glue, at papel. Sa ikatlong bilang, ito ba ang iyong isinagot? Manipis na kahoy na dowel ang ginagamit para sa pagrorolyo ng papel. Sa ikaapat na bilang, ganito ba ang iyong isinagot? Soft paint brush ang gagamitin para sa pagpapahid ng varnish. Patpat na kahoy ang kakailanganin para sa pagpapatuyo ng beads, pagkatapos barnisan. Sa ikalimang bilang, ang isinagot mo ba ay, ang 3-dimensional crafts ay maaaring mapakinabangan bilang palamuti sa katawan at kapaligiran. Ito ay maaari ding mapagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbenta dito na lubos na makatutulong sa atin at maging sa pamilya. Kung ikaw ay lilikha ng mga ito, ay dapat mong malaman ng mga kagamitan upang matiyak na kompleto ka sa mga kagamitan. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!